Jehovah never fails. Your word is a lamp to my feet. I'll follow wherever you lead. You're the way, the truth, the life. Now and always. Your spirit is lighting the path. I'll follow the soul turning back. You're the way, the truth, the life. Now and always. Your word is a lamp to my feet. I'll follow wherever you lead. You're the way, the truth, the life. Sing. Now and always. Your spirit is guiding my path. I'll follow, there's no turning back. You're the way, the truth, the life. Now and And now my shame is gone. I stand amazed in your love. Your grace goes on, and I will sing of your goodness forevermore. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name. This place, you alone deserve
will be exalted. You will be lifted high. You will be worshipped. Salamat sa pag-ibig mo, sa pagmamahal mo, sa protection mo sa amin. And we are thankful, Lord God, for this evening that your presence is here, that we have felt your presence. And Lord, wala na kaming mahihiling pa kung hindi to seek you more and for you to pour your presence in this place more. Salamat, Panginoong Diyos. We pray our worship, our thanksgiving to you ay naging mabango sa iyo, Panginoon. Again, tataas ka namin, Panginoon Diyos. Pupurihin ka namin. You will be exalted. Because you are worthy of all the praises. Lord God, wala na kaming ibang sasambahin pa kung hindi ikaw lamang. Sa buhay namin, ikaw lamang, O Diyos. Once again, church, may I ask for you to just give your praises and your worship to our living God. Can you just show your appreciation to Him? Show how much you love our God and how thankful you are to Him. Come on, church. Give your best clap offering. Shout His name. Open your mouths and give your praises and thanksgiving to our living God. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Sambahin ang ngalan mo. Dadakilain ka namin, Panginoon. Luluwalhatin ka, O Diyos. Maraming salamat po. We love you, O Lord. We love you so much. O Yahweh, maraming salamat. Ito po ang aming nagkakaisang papuring pagsamba at panalangin na may kasamang pagkakaisa. Sa matamis na pangalan ni Jesus, ang lahat ay sumigaw ng Amen! Saan man po kayo pumunta, roon ako pupunta. Kung saan kayo tumira, roon ako titira. Ang inyong bayan, ang aking magiging bayan. Ang inyong Diyos ay ang aking magiging Diyos. Kung saan kayo mamamatay, roon ako mamamatay. At doon na rin ako malilibing. Sa bayan ng Bethlehem ay may isang lalaki. Mayaman, maimpluwensya. Isang taong may koneksyon sa kanilang nakaraan at sa hinaharap na hindi niya pa makita.
Maaari po ba akong pumunta sa bukid at mamulot ng mga uhay na naiiwan ng mga gumagapas? Doon lamang po ako sa mga likuran ng mga sinumang papayag. Sige anak, sige anak, ikaw ang bahala. At si Ruth ay nagpunta nga sa bukid. Nagkataon naman o marahil, niloob ng Diyos na mapunta siya sa lupain ng lalaking kanina ipinakilala. Isang kamag-anak ni Elimelech, Ganyan dahon. mayaman, iginagalang sa buong Bethlehem. Ang kanyang pangalan, Boaz. Sumainyo si Yahweh. Palain ka naman ni Yahweh. Sumainyo si Yahweh. Sumainyo si Kaninong dalaga yun? Sino pinuno? Eh. Siya po ang Moabitang kasama ni Naomi. Kakauwi po lamang nila mula sa Moab. Nakiusap po siyang makikipamulot ng mga nalaglag na uhay. Pinayagan ko naman. Kaya nga po, maagang maaga pa'y naririto na siya. At saka, katitigil lamang niya para magpahinga saglit. Pinuno, paalisin ko na po siya? Hindi. Hayaan nyo lang. Sabihan mo rin ng iba na huwag siyang gagambalain. Sige na. Sige po. Hindi, sige. Magpahinga ka lang. Gusto ko lang sabihin na, anak, huwag ka nang pupunta sa ibang bukid. Dito ka na lamang mamulot ng mga uhay. Kasama ka ng mga manggagawa kong babae. Sinabihan ko na rin yan sila na huwag kang gagampalain. At kung ikaw ay nauuhaw, malaya kang uminom ng tubig sa aking banga. Ano pong nagawa kong karapat-dapat para sa kabutihan niyo? Ako po'y isang dayuhan lamang. Oo, alam ko. Pero, alam ko rin ang ginawa mo para sa iyong biyanan. Mula nung mamatay ang iyong asawa, nabalitaan ko rin kung paano mo iniwan ang iyong mga magulang at iyong mga mahal sa buhay. Huwag kang mag-alala. Hindi ka nila gagampalain pa. Salamat po. Tumayo. Sana ipatuloy po akong makalugod sa inyo. Pinagaan niyo po ang aking loob sa inyong mga sinabi. Kahit na hindi ako kasama sa inyong mga manggagawa, ay napakabuti niyo po sa akin. Tunay nga, sa gitna ng isang karaniwang araw sa bukid, may biyayang di karaniwan ang tahimik na ibinubuhos. Hindi alam ni Ruth, ngunit sa simpleng kabutihan ng isang lalaki sa kanya, may simula nang isinusulat ang Diyos. At tulad ng isang biyayang dumarating sa tamang oras, dumating ang oras ng pagkain. Kain na, pinuno. Ruth! Halika. Tara Ruth, sabayan mo kami kumain. Sige, upo.
Salamat po. Kumuha ka pa rito at isausong mo sa tarta. Maraming salamat po sa pagkain. Kung inyong papayagan, mauna na po ako at magpapatuloy sa pagpupulot ng mga uhay. Sige. Pero, bago ka bumalik doon, dalhin mo na rin yung mga natira mong pagkain. Mauna na po ako. Hayaan niyo siyang mamulot kahit sa gilid ng mga tinigis na uhay. Huwag niyo rin siyang pagbabawalan o babastusin. Nang sa gayoy, maghulog pa kayo ng mga uhay. Nang may mapulot pa siya. Huwag niyo siyang papahirapan. At ganoon nga ang nangyari. Patuloy na namulot si Ruth sa bukid ni Boaz, kasabay ng mga gumagapas, hanggang sa matapos ang pag-aani ng sebada at trigo. Sa buong panahong iyon, nanatili siya sa piling ng kanyang biyanan. Ang hindi niya alam, may mas masaganang ani pang naghihintay sa kanya. Nandito na po ako. Tignan po ninyo yung mga nauwi ko. Binigyan po nila ako ng pagkain. Anak, saan mo nakuha ang mga ito? Saan ka nagtrabaho? Naku, pagpalain ng Diyos ng mga mabuting tao at tumulong sa iyo. Ang pangalan po ng lalaking nagmamay-ari ng bukid kung saan po ako nagtrabaho ay Boaz. Pagpalain nawa siya ni Yahweh na hindi nakakalimot sa kanyang pangako sa mga namatay. Alam mo ba, kamag-anak natin siya. Sa ating mga lipi, si Boaz ay isa sa mga nangangalaga ng mga naiwan ng mga yumao. Talaga po ba? Kaya po pala napakabuti niya sa akin. At ngayong higit pa po sa naitulong niya po sa akin ngayong araw, kahit na hindi ako tunay na nagtatrabaho sa kanya, ay nagiging mabuti po siya sa akin. Sige po, palakpakan natin ang mga nag-present po dito sa unahan. At hopefully po ay naunawaan natin yung kasunod na storya from last Sunday. Sapagkat this is the second week, we have the series ng kwento ni Ruth, buhay ni Ruth. And ngayong gabi, pagpapatuloy natin istorya, napakagandang istorya na nasimulan last week. So kung last week ay medyo masalimuot ang karanasan ni Naomi, napalitan pa nga yung pangalan niya from Mara dahil siya ay naging bitter. Now, hopefully, magkakaroon tayo ng silip ng kahit papanong pag-asa ngayong gabi sa kanilang karanasan. So, we will discover some new things about the story and sana ma-encourage po. May matutunan po tayo from that. Sana panood natin and also from the Word of God tonight. So syempre, bago ang lahat, batiin naman natin ang ating katabi na magandang gabi, good evening. And syempre, Happy Mother's Day po. So, maligayang nisi-celebrate natin ang araw ng ating mga nanay, ina,
mga ilaw ng tahanan. Siyempre, iba dyan, haligi na rin ng tahanan sa mga single mom. Siyempre, sinala rin ang haligi at ilaw ng tahanan po, no? So, we are thankful for your life sa amin dahil dito kami, dahil sa inyo. Maraming pong salamat. So, pagpapatuloy po natin ng istorya entitled The Sermon for Tonight, Faithfulness in the Field. So, ito po yung pangalawang chapter ng istorya ni Ruth po, no? The story of Ruth is set on a time which is parang napakalungkot. Nakaka-desperado o desperate yung kalagayan nila. It was set on the time of Judges. Sa panahon na kung saan, ang sabi sa Biblia, pagka-describe po ay, ang mga tao ay they're just doing their own thing. Wala silang sinusunod na Diyos. Kaya nagre-reflect yun sa karanasan ng mga tao. Katulad nila Ruth, di ba? Nakaranas sila ng sakuna, ng gutom, ng famine, tagutom talaga. They have to go to other country, to other place, just to get food. Imagine yung kahirapan na narasa nila dahil malayo yung tao sa Panginoon. These are the time ng Judges at malayo yung tao sa ating Panginoon. No? So nakakalungkot at ito yung nararanasan ng mga tao sa panahon na yun. So the opening of the book said, this is the day where Judges ruled. And it reminds us yung dark ages ng mga Israelita kung saan wala silang sinusunod na kung sino man na otoridad, kahit ang ating Panginoon. So the story last week ends where Naomi and Ruth have to find food, and in this new chapter seems to offer us a glimpse of hope, where the two found themselves in a field. No, na nakita natin kanina ay maraming dayami po dito, may naiwan pa nga. So, the Ruth's journey, we learn to trust yung guidance ng ating Panginoon, ng provision, renewing hope. Makikita natin yun mamaya. And before that, shall we read the core scripture ngayong gabi? Shall we stand up para ma-honor natin ang Word of God for tonight? So, I think this is the core scripture for the chapter 2 ng Ruth. Sabi ng salita ng ating Panginoon, Boaz replied, I've been told all about what you have done for your mother-in-law since the death of your husband, how you left your father and mother and your homeland, and came to live with the people you did not know before. May the Lord repay you for what you have done. May you be richly rewarded by the Lord, the God of Israel, under whose wings have come to take refuge. Sa mandali tayong manalangin, Panginoon, yung gabi, we seek your wisdom. Panginoon, dalangin namin, Panginoon, na maintindihan namin ang iyong storya na ipinapakilala sa amin ngayong gabi. This is not new to us, but we know, Lord, marami ka, Panginoon, na ituturo pa sa amin ngayong gabi from your word. Dahil hindi enough yung aming karunungan, tulungan mo kami, Banal na Espiritu, na salaksikin pa ng mas mabuti. Malaman namin ang katuruan na para sa amin, Panginoon. Mabago nito ang aming pag-iisip, kung may mga baluktot man kaming pangunawa, kung kami ay may nawawala ng pag-asa, Panginoon, maging dahilan ito, Panginoon, ang kagalakan, kalakasan sa amin ngayong gabi. Maraming pong salamat. We honor you tonight. We glorify you tonight. Itong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Sige po, makakaupo na tayo. Thank you. So tonight, ang ating pag-uusapan is, how does God demonstrate His faithfulness to His people? So nakita natin, medyo maikli yung storya, pero when we read the book of the chapter 2 ng Ruth, makita natin doon yung istorya ng katapatan ng Panginoon sa buhay ni Ruth, Naomi, mga main characters po natin sa Biblia. Makita natin paano kumilos ang ating Panginoon sa bawat isa sa kanila. So hindi ko na po patatagalin. The first thing na ginagawa ng ating Panginoon para patunayan niya na sinasamahan niya tayo, na faithful ang ating Panginoon sa ating mga buhay, ay unang-una, God's faithfulness is evident through His guidance. So sabi sa Ruth 2, chapter 3, as it turned out, she found herself working in a field belonging to Boaz. So Ruth's chance arrival in Boaz field is not an accident. Hindi yung aksidente na nagkataon na nandoon si
Si Ruth, hindi naisipan na, okay, random na field, at ano kaya yung pinakamaganda? Kanino kaya yung pinakamayaman? Kanino kaya yung single dito? Walang ganun, It's not an accident na napagpili or chance na nandoon siya. It is a divine na pagkilos ng ating Panginoon sa buhay nila Ruth. Ang Diyos mismo nagturo sa kanya, as it turned out, ang sabi ng salita ng ating Panginoon, na nandoon siya sa field ni Boaz, as it turned out, masked divine orchestration. O dinisenyo ng Panginoon yung pagkakataon na yun. Though hindi natin nakikita, God orchestrates yung chance na yun, arrival at Boaz field. Ito yung nagre-reflect ito sa sovereignty, sa kakayanan, sa kapangyarihan ng ating Panginoon over the details para ma-fulfill yung promise niya. Alam natin, di ba, na maganda ang end of story ng Ruth, and the promise of God have been fulfilled sa buhay nila Naomi, ni Ruth, at ni Boaz. So, we can consider also from the word of God from Proverbs 16:9, that we can make our plans, but the Lord determine our steps. Nung ibig sabihin po nito, that God directed yung steps ni Naomi, ni Ruth rather, para doon siya mapunta. Para doon yung pagkakataon na yun ay tama yung panahon na nandoon siya sa field ni Boaz. So si God ang nag-direct to align yung redemptive plan ng ating Panginoon kay Ruth para sila ay magkaroon ng pag-asa. Even in Ruth and Naomi, kahit ang nakikita lang nila sa pagkakataon na yun ay desperation, gutom, sakuna, kawalan, nagkaroon sila ng pag-asa sapagkat of this chance na inilatag ng ating Panginoon. It was a time of famine, paggutom, walang makain yung mga tao, at syempre sila nakaranas ng kawalan, ng mahal nila sa buhay, sila lang dalawa, at syempre, dahil lang naman sa choice ni Ruth, mayroong kasama si Naomi sa buhay. Di ba, kung hindi loyal si Ruth, wala sana siyang kasama si Naomi, and yung case na yun is much, much worse. Diba? But God moves, kumikilos siya sa misteryo na paraan. Diba? Parang God moves in mysterious ways. So hindi natin alam na pagkakataon o mga tsansa. Diba? He made a way for Ruth and Naomi to see a glimpse of hope. Pagkatiwalaan natin ang guidance sa ating Panginoon kahit sa uncertain yung sitwasyon natin, kahit hindi natin alam. Kahit hindi natin alam kung saan papunta. Si Naomi, si Ruth, hindi ni alam kung saan sila pupunta. Noong pagkakataon na yun, almost wala na silang pag-asa. Hindi natin alam, baka namamayat na sila. Di ba kasi famine nga Sa pagkakataon na yun, wala talaga silang pagkukunan ng kahit ano. So uncertain yung season ng buhay ni Naomi at Ruth. What seems like a coincidence o pagkakataon may be the providence. O God will provide on this instance sa pagkakataon na yun. Merong pagkakataon sa buhay natin, we question why, ba't nandito ako sa lugar na to? Ba't ako niligay ni Lord sa mahirap na sitwasyon? Ba't ako nandito sa pagkakataon na to? Di ba we question, Lord, ba't ako nandito sa mahirap? Ba't nandito ako sa parang challenging na lugar? Ba't ako dito nilugar ni Lord sa something na desperate yung sitwasyon? Di ba pwede naman ako dun sa trabaho na magaan lang, na matutulog lang ako, pwede ako mag-text, pwede ako mag-social media araw-araw. Pero ba't ako nilagay ni Lord? Naiisip natin na ba't ito ako nilagay ni Lord sa challenging na trabaho? Ba't ako sinama sa mga ganito na classmate? Ba't niyo ako binilang sa ganito na grupo? Ba't ganito yung mga kaibigan ko? So, walang pagkakataon sa buhay natin na hindi dinisenyo ng ating Panginoon. Lahat dyan, ang architect, lahat ng pagkakataon, every detail of our lives is designed by God. Remember, para sa mga anak na ating Panginoon, everything is meticulously planned for us. Lahat ng detalye ng buhay natin. Sabi nga sa salita ng Panginoon, all things work together for good for those who love Him, who love God. Diba? So anong gagawin natin sa Proverbs? Chapter 3, verse 6, in all your ways, acknowledge Him. In all your ways, submit to Him. Diba? And He will make your path straight.
So, lahat daw ng pagkakataon, lahat daw ng tsansa, i-acknowledge daw natin, lahat ng decision na gagawin natin sa buhay natin, i-acknowledge. Even, ano ibig sabihin na acknowledge? Submit to the authority of God. Doon sa decision na gagawin mo sa buhay, every detail of your life, ay ibig sabihin ng Proverbs 3:16, ay magsasubmit ka sa lahat ng bahagi ng buhay mo kahit na tingin mo ay hindi yun importante. Yun ang ibig sabihin nun eh. Kasi sa maliit na tsansa o maliit na gagawin mo, ay hindi natin alam, ay magpuproduce pala yun ng malalaking resulta sa buhay natin. Yung paglabas natin sa bahay, yung pag-interact natin sa kapwa natin, kapag papasok tayo sa trabaho, those little things that we do every day add up para ang resulta nito ay isang maganda na kinabukasan base sa plano ng ating Panginoon kung isasabit natin yung buhay natin sa Kanya. So even in our ordinary decision, kahit sa pang-araw-araw natin ng mga desisyon sa buhay natin, di ba, anong uulamin natin, di ba, magagawa ba ako ng assignment, papasok ba ako ng maaga sa office, di ba, or magpapalate ako. Mga decision na maliliit na ginagawa natin sa buhay natin. Trust God that is guiding you, di ba? Ang Panginoon naggagabay sa atin, stay faithful kung nasan tayo, God can use it for something greater. No, si Naomi at Ruth stayed where they are. They remained faithful sa ating Panginoon. At alam naman natin yung resulta, they found a glimpse of hope sa kanilang buhay. What is staying faithful where you are? Kung saan tayo nilagay ng ating Panginoon. Minsan kasi nainip tayo, no, magkaroon ng resulta sa buhay natin. Diba, minsan nagsisikap tayo na magtrabaho, pero iniisip natin na wala palang resulta. Diba, parang ang tagal-tagal na natin nag-work, hindi pa rin tayo napopromote, kulang pa rin yung increase natin, parang hindi sapat. Sometimes, God is waiting for you na magtiwala sa Kanya sa pagkakataon na yun. So, entrust God, those little things, even big things in your life, it is to acknowledge God na may gagawin siya sa'yo where you are, kung saan ka nilagay ng ating Panginoon. So, bukas po mga kapatid ko, nung ma-insert ko lang, anong gagawin natin bukas? Magbabakasyon tayo. Hindi, joke lang. So, alam niyo ba? Kwento ko lang, di ba? Ang dami ngayon nag-uuwian sa probinsya. I'm not sure kung dahil ba doon sila botante o magbabakasyon sila. So, bukas po, we will exercise our rights bilang citizen ng Pilipinas. So, hindi po ako pumapartido sa kahit ano. I will say no pangalan ng politician dito, no? So, sa unahan. Baka pumabash po tayo. So, ang one thing that I want to share with you this evening, kasi decision yung ipinag-uusapan natin, and tomorrow we'll make an important decision po. Lalabas tayo, pupunta tayo sa mga presinto, diba, at boboto. Bumoto po tayo. Unang-una, bumoto po kayo. Wag po tayong manatili sa bahay. Wag po tayong magbakasyon. Hindi po ginawang holiday yun para magbakasyon. No, ginawang holiday yun para tayo ay bumoto. Wag po kayong umuwi. Wag po kayong mag-beach. After na lang kayo magbumoto, tsaka kayo mag-beach. Okay? Exercise natin ang right natin. And pangalawa, pag-isipan po natin yung boto natin. Lalo na critical po yung panahon natin ngayon. Lahat tayo nagrereklamo sa kalagayan natin. Tama ba? Yung lubak sa daan, ilang taon na. Mas matanda pa sa akin, nandun pa rin siya. Hindi pa rin nagagawa ng paraan ng mga nasa, yon, mga binoboto natin. Yun lang, iboto po natin yung mga tamang tao, pag-isipan po natin na mabuti. Ito yung mga desisyon na maliit lang, pero it will lead to something significant in the future. So tandaan po natin yan, paglabas po natin, pag-pray natin ng maayos, yung kung sino yung boboto natin. Make sure that you vote right, exercise your right tomorrow. So yan yung po aking paalala para relevant po tayo sa ating pagkakataon. So how we apply this, yung mga desisyon na ginagawa natin that can lead us to something significant. Na pangalawa, God's faithfulness is evident through His provision. Grabe naman talaga yung provision dito na nangyari kina Naomi at Ruth. Sabi sa Ruth 2:8-9, Boaz went over and said to Ruth, "Listen, my daughter, stay right here with us and when you gather grain.
Don't go to any other fields. Huwag ka nang pumunta sa ibang fields. Dito ka na. Di ba? Stay right behind the young women working in my field. See which part of the field they are harvesting. And they follow them. And then follow them. I have warned the young men not to treat you roughly. And you are thirsty, help yourself to the water they have drawn from the well. Grabe, no? VIP talaga yung treatment ni Boaz kay Naomi. No? So, kung isipin natin, let's say wala pa talagang pagtingin si Boaz, kung di pa wala pa tong love at first sight siguro, no? Let's say, tanggalin natin mali siya muna, no? So Boaz is talagang napakabait na tao, no? He let Naomi work to the field, ano, na kung saan siya ang may-ari. So ang description doon ay mayaman daw talaga si Boaz. So, napansin niya si Ruth and inquires about her, offer her for protection, ng safety, mula sa kanyang manggagawa, in-extend niya yung hospitality niya sa pamamagitan ng pag-invite ng drink. Ano, nakita natin, may tinapay pa nga, hindi lang drink eh. Di ba? Extra pa talaga yung nandito sa unahan. So, extra na service o yung paglilingkod, yung in-offer ni Boaz sa pagkakataon na yun and share a meal with them. Command yung mga workers na iwan ng extra ng mga grains, ano, talaga si Ruth, kung may extra kayo, ilagay nyo dyan, sabi ni Boaz. And pang-apat ay kinomfort pa niya si Ruth, no, wishing that God would reward her dahil sa loyalty niya kay Naomi, dahil nalaman niya yung sitwasyon. Nalaman ni Boaz yung sinacrifice ni Naomi and loyalty to Naomi, ano. So, sabi sa Leviticus 19:9-10, ito lang yung basis ng generosity and actually nag-extend pa higit dito sa kutusan si Boaz. Ano. Talagang may pinaguhugutan o pinagkukunan yung kabaitan, ganda ng loob ni Boaz kay Ruth. Dito sabi sa salita ng ating Panginoon sa Leviticus chapter 19, verse 9-10, when you harvest the crops of your land, do not harvest the grain along the edges of your fields. So, hayaan daw yung mga edges na matira. So, talagang merong nakalaan, ano? And do not pick up what the harvesters drop. So, ganun ka-detalyado yung pamamaraan noong unang panahon or yung paglaan talaga sa mga nangangailangan. It is the same with your grape crop, kung grape man ito. Do not strip every last bunch of grapes from the vines and do not pick up the grapes that fall to the ground. Leave them for the poor and the foreigners living among you. I am the Lord, your God. Kautusan ito ng ating Panginoon na talagang magtira daw sila ng extra para sa mga nangangailangan, para sa mga nagugutom. Ano? And Boaz did extend pa talaga yung kanyang mga ginawa dito sa salita ng ating Panginoon. No, higit pa dyan yung ginawa ni Boaz. Ano? So hindi coincidence na nandun si Ruth and somehow ended up sa field ni Boaz. It is the hand of God making a way for Ruth and Naomi. It is God's faithfulness through His provision working its way for them. Ito yung kamay ng ating Panginoon na hindi nakikita ni Ruth at Naomi na kumikilos behind the scenes para sa kanila. No, we can learn three things from this generosity ni Boaz. Ano? So faithfulness through provision, we can learn faithfulness attracts favor. Kindness reflects God's heart. And pangatlo, covenant stewardship is practical. So isa-isahin po natin tong mga lessons from the faithfulness through provision na ipinakita ni Boaz, ano, that he demonstrated. Faithfulness attracts favor. Bakit? Nakita natin, o mababasa natin from Ruth chapter 2 verse 6-7, and the foreman replied, she is the young woman from Moab who came back with Naomi. She asked me this morning if she could gather grain behind the harvesters. She had been hard at work ever since, except for a few minutes rest in the shelter. Grabe, no? Grabe yung pagsisikap, katsagaan ni Naomi sa pag-gather ng mga wheat or ng mga ani or mga grains, ano, sa field
ni Boaz. So nakita natin na ang rest daw lang niya ay minutes lang. Saglit lang daw siya magpapahinga and magtatrabaho na siya ulit. Ganon kasipag, ganon katsaga si Ruth. Hindi ganda lang. Di ba? Hindi lang GL. Yung bala ni Ruth, masipag rin siya, matyaga rin siya na tao. So nakita natin why faithfulness attracts favor. Kaya naman, naging paborable para sa kanya yung sitwasyon kasi masipag siya eh. Matyaga siya, nakita tuloy siya, napansin siya. Ni Boaz, ang sipag naman itong babae na to, hindi nagpapahinga. 'Di ba? Ang tiyaga-tiyaga na mag-gather ng kanyang pagkain. Dalawa lang naman sila, parang 10 yung pamilya niya. Sabi ni Boaz. Parang ganun eh. So sobrang tiyaga ni Ruth sa pagkakataon na yun. So why faithfulness attracts favor? How we can apply this to our life? So maging faithful tayo. Saan man tayo nilagay ng ating Panginoon. Sa trabaho natin, maging faithful tayo so that we can be promoted. Do our job well. Gawin natin na maayos yung trabaho natin. Sakto, nasa service tayo serving series tayo tuwing morning. Nagkataon lang po na we have Ruth series ngayong gabi. But still, when we serve our masters here on earth, na maging faithful rin tayo so that we can have favor dito sa mga master natin sa lupa, sa mga otoridad na meron tayo, pinaglilingkuran natin. Do our job well sa mga nagtatrabaho. For those students, gawin nyo ng maayos. Kukunti mo yung pagkakataon na makapag-aral katulad ninyo. Many students don't have the means to study. No, wala silang pagkakataon na mag-study. No matter kahit sila ay sobrang bright, sobrang galing. Diba? Alam nyo, yung nagpapahumble sa akin when I'm able to study. Kasi nakikita ko, there are people na mas magaling sa akin, mas matalino na mas deserving doon sa posisyon na meron ako that I can study college. I'm able to study in college. Yun yung nagpapahumble sa akin sa pagkakataon na yun para ayusin ko man lang kahit konti yung aking pag-aaral. Kasi I know there are people that is much deserving than me. Merong mga tao na mas deserving sa atin. Actually, in their ministry, we can do that as well. We can apply that as well. Katulad dito sa unahan, when we speak the word of God or tell the word of God, there are people that are maaring mas magaling sa amin na magsalita. That's why hamon para sa amin na ayusin rin yung trabaho namin, gamitin yung the best namin na pamamaraan. Kung ano man yung skill na binigay sa amin ng Panginoon ay i-max namin. Kumbaga, kung ano man yun, di ba? Kung meron man na minamax na lang kahit papano. But we know there are much more gifted people than us in speaking in front. Di ba? Lalo na po sa akin. Though, ganun rin po minsan dapat ang ating iniisip para po manatili tayong mapagkumbaba. Think about other people that is much deserving than your position. Lalo na sa trabaho natin, marami naghahanap ng trabaho ngayon. Magagaling, mga cum laude. Diba? But they don't have the right opportunity. Wala sila sa moment na yun. Pero nandun ka, binigay ng pagkakataon ng Panginoon sa'yo yun. And take that opportunity na gawin yung maayos so that you can attract favor from God. Okay? Then, kindness reflects God's heart. Nakita natin, nakabasa na natin to kanina, how Boaz extended yung kanyang kabaitan kay Ruth, kay Naomi. So, yung kabaitan na yon was extended because it reflects God's heart. Sa buhay ni Boaz, nire-reflect niya dahil sa pagsunod niya sa utusan ng ating Panginoon. So, ito yung parang bilin niya sa mga workers and how they will treat, diba, si Ruth. So, Boaz goes beyond the law to show kindness and care sa ibang tao. So, be someone who extend grace and protection sa ibang tao, especially mga vulnerable na mga tao. Be someone who reflects God's heart, yung puso ng ating Panginoon. Be someone sa opisina na nagre-reflect ng kindness, kabaitan, ng pagpapatawad, di ba, ng pag-intindi,
ng patience. Be someone na nagre-reflect ng character ng ating Panginoon. Napakasimpleng salita, statement, pero napakahirap i-apply. Sapagkat ang tendency po natin mga tao ay talagang maliit ang pasensya natin. Talagang magagalit tayo agad kapag mayroong naka-offend sa atin. Nagtatanim tayo agad ng sama ng loob pag may nakarinig tayo ng chismis tungkol sa atin. 'Di ba? Sumasama yung loob natin sa kapwa natin. Nagiging bitter tayo sa ibang tao pa nagkakaroon sila ng mga bagay that we think we deserve it as well. 'Di ba? Ang hirap sa pamuhay talaga nung character ng ating Panginoon because He is God But we should do the best that we can para ma-reflect yung puso ng Panginoon sa buhay natin. So, and pangatlo, covenant stewardship is practical. So napakaganda nitong application sa buhay o ginawa ni Boaz and Naomi sa kanilang interaction. Sa Ruth chapter 2 verse 11 to 12, "Yes, I know," Boaz replied, "but also know about everything you have done for your mother-in-law since the death of your husband." Nakita natin yung loyalty na ipinakita ni Ruth. "I heard that you have left your father and mother for your own land to live among here and complete strangers." So Ruth, meron siyang pagkakataon, may chance siya to live with her father and mother. Pero she didn't, no? "May the Lord God of Israel, under whose wings you have come to take refuge, reward you." So Boaz is wishing na sana pagpalain si Ruth sa mga sakripisyo niya. That is the practicality ng pagsunod sa covenant, pagsunod sa salita ng ating Panginoon. So God's law, sabi sa Leviticus 19:9-10, mandated na living, na mag-iwan ng grain, which is ginawa ni Boaz, di ba? Nakita natin. He followed the commandment of God. Sinunod niya yung utos ng ating Panginoon. He left the grain for the poor para kay Ruth and Naomi. God's faithfulness to His word sustains yung mga tao. Kung susundin natin talaga yung kautusan ng Panginoon, it will sustain each and every one of us. Si Boaz have followed or submitted to the word of God para mag-iwan ng mga grains para sa mga may hirap, para sa mga taong nangangailangan. And dahil sa kanyang pagsunod, it sustains other people, Ruth and Naomi. While Ruth took care of her mother, even though she has no obligation to do that, di ba? God is true to her word, to His words, and through Boaz's faithfulness to the law, Naomi and Ruth's needs were sustained. So nakita nyo, it's a cycle. Because of their faithfulness, because they are stewards or nagpa-follow sila sa kautusan ng ating Panginoon, these are the covenant they followed, no? Na-sustain yung kanilang pangangailangan. God's law, God's command makes sense and is beneficial for those who obeyed it. It makes sense. It is practical. Yung kautusan o commandment, the word of God, pag ito yung sinusunod natin, everyone will benefit from it. Lahat tayo magiging masaya. Lahat tayo nagagalak tayo kapag lahat tayo ay susunod sa salita ng ating Panginoon. So, Boaz, Ruth, Naomi, both, all of them fulfilled the commands of God and all of them have been benefited from the word of God, no, sa kanilang pagsunod sa ating Panginoon. Ano yung sample nito? No, pinaka-practical na lang, no? May mga identified na food. Actually, nung binabasa ko yung Old Testament, nagtataka talaga ako. But may certain food na bawal kainin? Diba, bawal yung mga may hati yung paa, bawal yung walang, correct me if I'm wrong, yung walang balahibo na mga ibon. May certain species na bawal talaga, na pinagbabawal ang ating Panginoon. Iniisip ko, bakit Lord mo ay pinagbabawal yung mga pagkain na to while lahat naman ito ay available na option namin para kainin, di ba? Ano yung practical na dahilan? So, alam niyo ba, most of these foods have been discovered today, those are not healthy for us. And most of them carry diseases. And alam niyo ba, yung saan galing yung coronavirus?
Isa sa yun sa mga pinagbabawal na pagkain talaga na sa atin. So because bats carry a lot of viruses. Actually, kahit rabies, it carry rabies. May mga istorya na sila ay nakagat or nalawayan dahil may sugat sila, nagkaroon sila ng rabies. And they are parang host talaga ng mga viruses, itong mga hayop na pinagbabawal kayo. So, what's the point? God's command makes sense. So, nagme-make sense, it's practical. So, kung susuyurin natin isa-isa yung mga kutusan na ating Panginoon, it's just for us to live healthy. It's for us to live a good life dito sa lupa. It's for us to honor God with our life. Kung susuyurin natin yung kautusan ng ating Panginoon. So God's law makes sense and it's beneficial para sa atin kung susundin lang natin yung kautusan ng ating Panginoon. Just like what Boaz, just like what Ruth and Naomi did. No? And pangatlo, paano yung evidence or how God demonstrated faithfulness sa storya ni Ruth and sa buhay rin natin, it will apply sa buhay natin. No? God's faithfulness is evident through His plan. Sa kanyang plano sa ating buhay. Nakagawian ko ng mag-review nung mga points. So what is the first point po? God's faithfulness evidence through His kanyang paggabay sa atin. Dahil sa kanyang karunungan, He orchestrated every detail of our life if we will just surrender to Him. Kung tayo ay susunod sa Kanya, magiging maganda ang buhay natin every chance. Bawat opportunity na darating sa atin will lead to a better life para sa atin. Pangalawa, faithfulness is evident through sa provision niya sa atin. So kung meron tayong nakakain, if we have food on the table, meron tayong pamasahin, God is faithful to us. And pangatlo, God's faithfulness is evident through His plan sa kanyang plano. Nung natapos ang lahat ng interaction ni Boaz sa ni Ruth, bumalik si Ruth kay Naomi, sa kanyang mother-in-law. May the Lord bless him. Sabi ni Naomi, Naomi told her daughter-in-law, He is showing His kindness to us as well as your dead husband. Wow, parang sabi ni Naomi, parang nakikita-kita ko yung, yung asawa mo sa kanya. That man is one of our closest relatives. Grabe nga naman yung pagkakataon. Di ba? So parang may nag-orchestrate ng mga bagay na ito. One of our family redeemers. Po isa sa mga magliligtas sa kanila or kinsman sa ibang translation. Ang tawag kay Boaz, he is the kinsman ni Naomi at ni Ruth. Kinsman's redeemer. Yun po yung term na ginagamit po. So, the glimpse of God's plan suddenly unfold dun sa mata ni Naomi. Parang nakikita-kita ko na yung plano ni Lord. Parang nakikita ko na kahapon lang wala kaming makain. Kahapon lang Mara yung pangalan ko. I was so bitter yesterday. But now it seems I'm full of hope. Parang nabuhayan ako ng loob. Nung dumating ka, Ruth, sa magandang balitang sinabi mo, it seems that God has a plan after all. Meron ka pala plano ng Panginoon? After aming suffering, after ng aming paglayas, after ng kamatayan ng kanilang mga kamag-anak, you have a better plan for us, Lord. Ito yung nakikita a glimpse of what will happen tomorrow ni Naomi. So, from being hopeless, naging full of excitement of what's possible. Ito yung kagalakan na nadala ni Naomi, naramdaman. Yan, no? So, the kinsman redeemer, ano nga ang kinsman's redeemer? So, nakakabulol pala yung kinsman redeemer. Kinsman na lang is a male relative who, according to various laws of the Pentateuch, o yung 5 books of the Bible, had the privilege of responsibility to act on behalf of a relative who was in trouble, danger, or need. Wow, saktong-sakto. Si Naomi nga at si Ruth ato, no? They are in trouble, they are in danger, and of course, they are in need. Nagpupulot nga lang sila ng pagkain. So definitely, no, this applies to them. They are in trouble, they are in need, they are in danger. So ang kinsman nag-vindicate dahil nag-awalan ng family man doon sa kanilang familia,
So, maaring ito ay kahihiyan o nakakalungkot na pagkakataon para sa kanila. So, the kinsman will redeem, will vindicate yung pamilya na yon. Yun ang ibig sabihin at yun yung ginagawa ng kinsman redeemer, which is sa pagkakataon na ito, will be Boaz. So, it is a cultural practice and ang pangkaraniwan ay the kinsman will marry the widow and protects the family line. Siya yung nagpapatuloy ng family line. Kung ito ay naputol dahil sa hindi magandang karanasan o pagkakataon. So God's hands seems parang invisible at first, but because of their faithfulness, God was able to fulfill His plan for them on time. So parang invisible ng pagkakataon na bitter sila, nagugutom sila, nahihirapan sila yung kamay ng ating Panginoon. Parang hindi kumikilos si Lord. Lord, nahihirapan kami, wala kaming makain. Wala kaming magawa. Nawalan kami ng mahal sa buhay. Mukhang invisible ka sa pagkakataon na to. Mukhang yung kamay mo hindi kumikilos ngayon. Hindi ka namin nakikita, hindi ka namin nararamdaman. Ang problema sa atin, mga kapatid ko, mga Kristiyano, ramdam lang natin si Lord yung kamay niya pag pinagpapala tayo. Lord, salamat po kasi may blessing kami. Nakatanggap ako ng bonus. May honor ako sa school. Pumasa ako ng exam. Mataas yung grade ko. Diba? Nagkaroon ako may increase ako sa trabaho. Diba? So, minsan ramdam lang natin yung kamay ng Panginoon kapag may pagpapala tayong nangyayari. Pero pag wala na ba tayong pagpapalang natatanggap, wala na yung kamay ni Lord. Patuloy na kumikilos ang kamay ng ating Panginoon kahit hindi natin nalalaman. Para sa mga taong nagtitiwala sa Kanya. The timeliness of God's plan for us depends on our faithfulness. Ito kasi yun mga kapatid ko eh. There's God's plan that is always will prevail. Palaging mangyayari at mangyayari yun sa buhay natin. On an individual level, yung plano ng ating Panginoon para sa atin bilang mga anak niya, magaganda yan. Walang pangit na plano si Lord sa buhay ng kanyang mga anak. That's for sure. Doon ako sigurado. Yung promises niya sa Bible, you can claim that. No, claim mo na ngayon. Diba? Hindi ka mauubusan ng pagpapalang nakalaan, plano sa'yo ng Panginoon na maganda. Pero kasi, nakadepende yung timeliness yun, kaganapan na yun sa buhay mo, kung gaano katapat sa Kanya. Kung si Naomi and Ruth are not in the perfect moment or time, pagkakataon, they won't receive any blessing. Ganon din sa atin. We should be faithful sa ating Panginoon sa pagsunod sa Kanya so that we will be, marireceive natin yung pagpapala ng ating Panginoon at the perfect time, moment according to His plan. Ano yung consequence nun? Kapag hindi tayo faithful sa Kanya, na-extend yung timeline ng blessing ng Panginoon sa atin. Hanggang sa, maging faithful tayo sa Kanya. Ready na siyang matanggap yung blessing niya. Kasi faithful na siya eh. Naging masunurin na siya. He finally found what you're supposed to be doing. Alam niya, ito na yung ginagawa niya, dapat matagal na eh. No? Ito na yung tawag ko sa kanya, matagal na eh. So now, it's the time, the fulfillment of my plan to his life, to her life. So it depends on how are we willing to cooperate. Sabihin mo sa katabi mo, willing ka bang maki-operate? Depende yan kung willing ka bang maki-operate kay Lord. Sa timeline niya, may plano na maganda si Lord. Are you willing to cooperate? Willing ka bang maki-operate sa Kanya? And zoom out natin on an individual level, no? Si Naomi and Ruth are part of God's ultimate plan, yung story niya to showcase yung love ng Panginoon through Jesus Christ. So, in the New Testament, ang kinsman's redeemer talaga natin ay si Jesus Christ. Diba? Siya ang ating tunay na nakatapagligtas. Sapagkat we are in danger. Diba? We are desperate. Of course, we are in need. And we need a kinsman's redeemer na magliligtas sa atin. Ultimately, on a bigger picture, ang takapagligtas natin, meron rin tayong sariling Boaz sa buhay natin. It's Jesus Christ who gave us salvation. Nagbigay sa atin ng kaligtasan na tinatamasa natin. Who redeemed us.
So siya talaga yung ating kinsman's redeemer. No, may sarili tayong Boaz sa buhay natin. And alam niyo ba, kinsman's redeemer is also the precursor of Christ, just like what I mentioned. Jesus is the kinsman's redeemer in the New Testament. And yung kanilang anak na si Obed ay father rin, forefather of Jesus. So, nagko-connect yung storya no, na napakaganda. Kanina nga, nung sa CLDP 1, parang sinishare ko yung aming lesson. Siyempre, si LDP 1, nagtuturo kami ng lesson. So, I was telling them to appreciate more the story ng ating Panginoon sa Biblia. Sabi ko, most of the time, we only appreciate yung New Testament. Kasi ito yung binabasa namin palagi eh. Ito yung palagi ng, pag namimigay ng Bible, New Testament, di ba? Ito yung pangkaraniwang sinisimulan rin nating basahin, yung Matthew or John. Di ba? Kahit sa mga plans for the whole year reading, ang unang nababasa, John. No, hanggang dyan na lang ba? Minsan hindi na pala natutuloy sa susunod na book. So pangkaraniwan, nakafocus tayo sa New Testament. I told them that mas ma-appreciate nyo yung Biblia if you'll read the whole thing. Kasi makikita nyo doon yung meticulous plan ng ating Panginoon para sa atin. Ultimately, makikita mo na, kaya pala ganito yung pangyayari kay Ruth and Boaz. Ganito pala, kaya pala si Esther, ganun yung sitwasyon niya. Because of those little things that leads ultimately para sa redemption natin. Nung marirealize mo, makita mo kung gaano tayo kamahal ng ating Panginoon. Kasi ever since na nag-fallen mankind, God created a way, made a way for us para mas ligtas tayo. And every little thing, every little story na makikita natin, kahit si Ruth, si Esther, si Gideon, o anumang ipipresent dito sa unahan, leads to our salvation, leads to Jesus Christ. Lahat ng pagkakataon, senaryo, pag yun nangyari, na tamang pagkakataon, leads to our salvation, leads to Jesus Christ, redeeming us, di ba, at the end. Napakaganda how it unfolds sa ating mga mata, ang storya ng Biblia, kung ganung mata yung gagamitin natin sa pagbabasa. So, how can we apply this to our life? Unang-una, where have I seen God's quiet faithfulness lately? Kailan ba natin minsan napapansin na quiet yung faithfulness ng ating Panginoon is working in the background? Diba? Kailan natin na nararanasan yun? When we are going to work, diba? Naliligtas tayo sa mga sakuna, nakita natin na merong gumagabay sa atin. When you are going to school, pag nag-e-exam ka, nakita mo na may tumutulong sa'yo. God is working quietly in the background for your favor, sa pabor, para sa'yo. Minsan hindi mo yun na-appreciate. Diba? Yung family mo na taking care of you, pagdating mo sa bahay, may pagkain na, that's God's favor working for you in the background, quietly. Hindi siya loud na ine-expect mo most of the time. Pero yung favor, yung faithfulness ni Lord is working in the background for you. Ganun kanya kamahal. We may not see it or realize it, no, but God is working, no, in the background. You just have to be faithful sa Kanya. Remember that even God seems quiet, He's still working His way for our breakthrough. No, tuloy-tuloy yung pagkilos ng ating Panginoon kahit na sa pagkakataong tahimik siya. Tahimik ba si Lord sa buhay natin ngayon? If yes, kumikilos pa rin siya. Kahit kailan hindi siya tumigil na kumilos sa atin. The story of Ruth, in chapter 2, reveals God's quiet yet unwavering faithfulness. May nabasa ba kayo about God? Nagsalita ba si Lord doon sa Ruth chapter 2? Wala, di ba? Because God is quiet at that time. Pero nakita nyo yung breakthrough na tanggap ni Ruth at saka ni Naomi sa buhay nila. It tells how God is involved sa atin on our day-to-day life, kahit sa maliliit na detalye ng buhay natin. Sabi nga sa Biblia, kahit daw bilang na ating mga buhok, alam niya eh. Di ba? It highlights kung God works behind the scenes even when His presence feels hidden. Diba? Controlling, guiding, making His plan come to life through every aspect ng buhay natin. Nagkakatotoo yung plano niya. Diba? Sa atin. Kahit na hindi natin ramdam. Remember,
Na kahit tahimik ating Panginoon, He's still waking His way for us. No, He's working on other people para sa'yo. Diba? Hindi mo man ramdam, marahil is working on other people para magbigay ng pabor sa'yo. Is working on sa boss mo. Is working on sa teacher mo. Sa parents mo. That's why it seems quiet. Parang tahimik. Kasi nag-work siya sa iba para sa'yo. Diba? He's crafting the perfect moment para sa'yo for everything to come together perfectly at the right moment, at the right time. Diba? We often forget that despite managing the universe itself, God, He is interested sa bawat saglit ng buhay natin. Sa bawat karanasan natin. Sa bawat detalye ng buhay natin. Kahit sa paghugas natin ng ating kamay, pagsakay natin sa jeep, pagpunta natin sa palengke, God is interested with your life. Interesado si Lord sa buhay mo because He cares for you. He loves you. Ganun ka diba pag mahal mo, istok mo? Susundan mo kahit saan. Diba? Ganun kamahal ni Lord tayo, mga kapatid ko. So, whenever it seems like God, hindi natin nakikita, nararamdaman, keep in mind that He is actively operating behind the scenes, silently, supporting, directing, fulfilling yung plans niya for us. Even in famine, nakita natin, God is planting yung seeds ng redemption para sa buhay ni Ruth and ultimately sa buhay natin ngayon. Diba? Through His unseen hands. Sa mga hindi nakita natin na ginagawa ng ating Panginoon. So before I end, mga kapatid ko, may I ask you to stand up and we will read the Word of God. Taking a cue from Pastor Ramir na, let's read the Word of God from Hebrews chapter 10, verse 23. Sabay-sabay po nating basahin. 1, 2, 3. Let us hold unswervingly to the hope we profess. For He who promised is faithful. Amen. Amen. God is faithful. Tao hindi faithful. Tao nagsisinungaling. Man can break his promises, but God cannot break His promises because He is faithful to His word. And tonight, I ask you to worship God. Ngayong gabi, pasalamatan natin siya. Let's give Him the worship He deserves because He is faithful. Come on, let's worship God. Let's invite Him to this place. Let's invite His presence in this place. Love you, Lord, for your mercy never fails me, and all my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire and through darkest night. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend, and I have lived on the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good.
With my life laid down, I surrender now. I give you everything. 'Cause your goodness is running after, it's running after me. Yes, Lord, we declare your goodness, your faithfulness, your mercy sa aming buhay, Panginoon. Maraming pong salamat sa kabutihan mo sa amin. Kahit anong pagpupumiglas namin sa kabutihan mo, sa grasya mo, Panginoon, di kami makawala. Sa pag-ibig mo, Panginoon, sobrang higpit ng pagkakahawak sa amin, Panginoon. Kahit gusto namin kumawala, hindi namin magawa. That's how you love us. That's how you take care of us. Ganun ka magmahal, Panginoon. Maraming pong salamat tonight. We really feel your love and your grace, your faithfulness, Panginoon, sa amin. Whatever we do, Lord, you're there. Nandun ka para sa amin, Panginoon. Lumayo kami, nandun ka. Lumapit kami, nandun ka, Panginoon. Kahit sa mga pagkakataon, we don't appreciate much, Lord, your presence sa aming mga buhay. Lord, kahit minsan iniisip namin, Lord, that you are far away. Pero ngayong gabi, na-realize namin you're doing things quietly behind the scenes. Kahit di nababanggitan yung pangalan, nandun, Panginoon, ang pagkilos mo. Kahit hindi nababanggit, Panginoon, ang yung pangalan, nandun ang kapangyarihan mo. Nagbibigay daan para sa pabor, sa buhay namin, Panginoon. That's why we can stand here, O Lord, because of your love, of your grace, Panginoon, sa aming mga buhay. Lord, maraming pong salamat. Dahil nilaan mo, Panginoon, nandito kami, Panginoon, sa harapan mo. Ngayong gabi, that we can worship you freely, that we can appreciate your goodness, Panginoon, that we have received your blessings through your word tonight. Lord, hinayaan mo ang mga pagkakataon na magtagpi-tagpi para mangyari, Panginoon, ang plano mo na maganda sa aming mga buhay. And we declare your goodness, your love, your mercy to our life, O Lord, as we serve you, as we follow you, Panginoon, as we follow your commands, O Lord, help your children, Panginoon, na makita ang kagalakan, kalakasan, Panginoon, marubdob na pagsunod mula sa iyong kabutihan, Panginoon. Hugutin namin, Lord, mula yung sa pag-ibig, aming paglilingkod sa iyo. Tonight, Lord, we just want to surrender to you, Panginoon, aming mga buhay. Panginoon, hindi man sapat ito as a means of worship, as a means of sacrifice to you. Panginoon, hindi man sapat kami, Panginoon, ngayong gabi. We just wanted to offer you what we have. Panginoon, we surrender, Lord, tonight. Maraming pong salamat. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Before we continue sa ating tithes and love offering, maaari po muna po kayo sumaglit na umupo. And we just wanted to invite all the mothers, ating mga ina, dito sa unahan para po ay mapanalangin namin kayo. Para naman po ma-bless namin kayo kahit papano. So let's invite all the mothers. Alam namin ready kayo. Yung iba, ay, Mother's Day. Alam naman natin, nakagawian na natin yan, So, ayan po. I invite you in front so that we can pray for you. Ito lang yung mabibigay namin, pero we know this is the best blessing that we can give. No, it's our prayer for you. Wala nang higit na regalo, kundi ang pabor ng Panginoon. So marami rin pala ng ating mga mothers, even sa ating revival night. So sige po, umarap po kayo para mapicturean po kayo. Para you look beautiful in the camera, no? So ito po yung ating kananayan na nagsisilbi sa ating simbahan. Ito yung mga kananayan na tapat sa ating Panginoon. Nandito sila because they are serving God, because they are following Jesus. No? Ito yung mga nanay na talagang gusto nating magkaroon. Yung nanay na naglilingkod sa ating Panginoon, yung nanay na nasa simbahan. Di ba? So, yan yung dalangin natin, that our parents will be in the church. At ito po yung katuparan ng panalangin na yun, no? Na ang ating mga ina ay nasa simbahan. So, shall we pray for them? Extend your hands
And let's pray for these mothers in front. Lord, we are so thankful, grateful for these mothers na nandito sa unahan, Panginoon. They are a great blessing sa kanilang mga buhay, sa aming mga buhay, Panginoon. At wala kami, Panginoon, kung wala sila. Thank you for giving them to our lives. Panginoon, salamat po. At ngayong gabi, nandito sila sa simbahan. They found God in their lives. They are saved. Panginoon, we are so thankful that these mothers are naglilingkod, nagsisilbi sa iyo, Panginoon. They have ministries, Panginoon. And we just wanted to pray para sa kanila ang pagpapala sa kanilang buhay, Panginoon, ay patuloy na dumaloy. Panginoon, yung kamay ay patuloy na kumilos sa kanila, sa pang-araw-araw nilang ginagawa. Kung sila man ay nagtatrabaho, kung sila man ay nasa bahay, saan man sila nagpupunta, Panginoon, dalangin namin ang pagpapala. Pag-iingat ay sumunod sa kanila, Panginoon. Dalangin namin that they continue to serve God, Panginoon, at ang kanilang pamilya ay madala nila, Panginoon, sa iyo, makilala through them, Panginoon, ang kanilang mga asawa, ang kanilang mga anak, kamag-anak, through their faithfulness sa iyo, Panginoon, madala nila masave, Panginoon, the rest of their family, the rest of their clan, Panginoon. We pray for long life, healthy lives, Panginoon, healthy na bodies sa mga kananayan nandito para makapaglingkod pa sila, Panginoon, ng mas mahaba sa iyo. Maraming pong salamat. We declare just blessings upon blessing to these people. Maraming pong salamat, Panginoon. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ayan, napicturean na po ba sila? Na may picture na, stop daw. Sige po, tayo po ay tumayo muli as we give our tithes and offering. Let's pray for that. Extend natin our hands. Lord, this is our tithes and offering tonight. We give it to you, Panginoon, with all faithfulness to your word. At dalangin namin, magdulot ito ng pagpapala sa lahat na nagkakaloob, Panginoon. Maraming pong salamat. Let's continue to raise our hands to the heavens and receive the blessing of God tonight. Panginoon, tinatanggap namin ang pagsama mo, pag-iingat mo, pagpapala mo, ang pabor mo, ang karunungan, kagalingan, at kalakasan sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen and amen. Umayo po kayo dala pagpapala ng ating Panginoon.